dyan. Istoryahan na kami ni sa multimedia nga grupo nga ang ato nga laptop na ginagamit sa projector buba na. Subo nga aga na dead na gid sa wens. Subo nga aga na dead na gid sa. So kay na dead na sa bago atong laptop sa sunod semana. Doon, tapos ang speakers, ang na-dead man ang speaker, no? Bago mo na itong speaker, pagka-next, ang na-dead man, itong nga drums, bago man ang drums, pagka-next, ang laptop, bisan din lihags na ni Pastor Noel daw, dead na gid saya. Gambal na gid saya at Pastor Noel, papahuwayan ako. Iyawan niya si Pastor Noel. Kaya mga kanta na dahil oras pa English, no? So, mas namin yung tali kung may kapita, pero dead na gid siya. Yung Pastor Noel, mapahuway na gid kuya. No, so, praise the Lord, hallelujah. Kung may matula, may ilis din ang Ginoo, magamit ta. Amen? Hallelujah. Sa kagapon, kung may picture na muna na nakita, mga nanay na isa sa mga games nila, ang games nila, nag-make up sila, nag-ilis sila bayo. Gawa nila doon sa page. Nag-make up sila. Ang mga nag-make up actually sa ila, mga maayo dito mag-make up, pagtandog na lang sa make up, kabalo ka, ganyan mga maayo dito yung mag-make up, ya. Expecting ko nga ang gwa ni bongga, ganyan ang mga gwapa-gwapa, ganyan, kaya touch pa lang daan sa make up, grabe, tapos kumplito sila, may mga foundation, kumplito na nila. Mga talented din yan, no? Nagapangamot, mga kambal, kuya nga talented, dyan na may namin din. Pero, tungod sa limited ang ilang oras, why did nagwa ang puntudos na may mga ara sila, may talent sila, may material sila, pero wala din kayo nagwa, ara lang, na-make upan nila, hindi din 100%, no? Hindi kita 100% nga how? Because ang time limited. Ang mga tissue paper, may mga tissue pang nabilin, wala pa nila na-utilize, tanan nga pwede patutanin nila kapag mo long gown. Pero nga, ang away na himo because limited ang time. Limitado katama sa kion. Hallelujah. Siningaga, allow me to share to you sa Ephesians chapter 5, verses 14 to 20, ginintitulan ko na siya, do not waste your time. Hindi pag-usiki ang imo na tinion. Hallelujah. Ginoong Jesus, gina-commit namon sa imo ang tanan. Buligi kami nga sa siningaaga, open our spiritual understanding so that we can understand your word, so that we can comprehend your word. I pray, O God, na buligan mo kami, na maintindihan namon, hallelujah, kag igakabuhi namon, Ginoo. We give you praise, we give you glory, we give you honor, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Amen. Do not waste your time. Ephesians chapter 5, verses 14 to 20. Kayang tanan nga masikatan sa matuoran pasanagan. Gani may ara nga nagasiling. Bugtaw, ikaw na nagakatulog. Bangon halin sa minatay kag masanagan ka ni Kristo. Gani halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Hindi kamo pagkabuhi paliyo sa mga tao na walang nakaintindi, kundi magkabuhi kamo bilang mga tao na nakaintindi sa kabubuton sa Diyos. Hindi ninyo pagusikan ang inyo tiyempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sa maayo. Tungod nga malaot ang hilinga mga hinadlaw. Hindi kamo magmangin ignorante, kundi intindihon ninyo kung ano ang gusto sa Ginoo nga ipahimo sa inyo. Hindi kamo magpahubog kay hindi nga pagpatuyang
lang sa inyo kabuhi. Sabay nyo, mapuno kamo sa Espiritu Santo. Kung nagatilipon kamo, gamitan ninyo ang mga salmo, kag iban pang mga kanta, pati sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kung magkanta kamo, dapat halingid sa inyo tagipusoon. Magpasalamat kamo pati sa Dios na amay sa tanan ng butang tungod kay Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Kaklaro sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Sa Sedere, sa Ephesians chapter 5, verses 14 to 20, do not waste your time. Hindi ta pag-usikan ang aton nga tsimpo. Hallelujah. Ang balay mo tupad, hindi pag-usiki ang imo nga tsimpo. Amen. Hindi ta pag-usikan ang aton nga tsimpo. Actually, may ko 4 kabilog ang mga ways kung paano ta hindi mo usikan ang aton nga tsimpo. Pero hindi na niya siya kay go, himuong ko lang duwa. No? I will only share to you duwa ka butang paano nga hindi ta mausikan ang aton nga tsimpo. Hallelujah. Kanotis ka mo, doon sa sano lang, daw 13 pa lang ka mo, subong 43 ka na. Doon sa sano lang, daw ikaw pa ang gamanang, ikaw pa ang gaate, ikaw pa ang gatita sa damo mga tao. Nagibot ka na subong ang ginatita ka na sa damo mga tao. So, daw ako ba ikaw manang? Sumukha na, ano mo, ay manang, ay tita. Kasi tasig ka dyan ka time niya. Kagapon sila yung pastor na Saturday na. Doon kagapon lang man ito ng Sunday, subong Saturday na. That time is so fast. Kung hindi ta aware sa aton nga time, maagi na lang ang 20 katuig nga daw sa waay. Maagi lang ang mga tinuig nga daw sa waay lang because we are not conscious of our time. So kung ang pag sa Ginoo nag-remind sa aton, hindi ta pag-usikan ang aton nga tsimpo. Hindi ta pag-usikan ang aton nga tinion. Amen? Hindi ta pag-usikan ang aton nga mga inoras. Ang Ephesians chapter 5 verses 14 to 20, ang context sini actually is walking in the light. Walking under the guidance of the Holy Spirit, walking in the light. Tungod kita luwas na. Amo na siyang context sa Ephesians chapter 5, 14 to 20. Tungod ikaw luwas na. Hindi pag-usiki ang iyong mga tsimpo. Tungod na nakilala mo na ang Diyos, hindi pag-usiki ang imo nga tsimpo. Tungod na ikaw anak na sa Diyos, hindi pag-usiki ang imo nga tsimpo. Kisa sini nga time, ang mga taga-Efesos, mga Kristiyano ni sila, pero nanami alam ni sila gyapon sa kalibutan. Nag-enjoy lang ni sila gyapon sa tanan nga mga activities sa kalibutan. Actually, isa sa problema na din nila pahubog. No, namian sila pagpahubog. May fiesta sila nga nag-celebrate, sila nga pahubog sila tanan. No, so sa una nga panahon, amo yung kalingawan nila, mga activities, mga fiesta, mga gatherings, no? Chika, pagtuon, mapungko na sila sa leader, halin niya aga hasta sa hapon na yung pamati nila sa wisdom, no? Kung sa una, ng panahon ng kalingawan nila, so kung yan tikitaya din magsagas sa hapon na Facebook. Or Lantaw TV, or Hampang, or games, no? Sa muna yan, muna sa ilang, kadto sila sa isang hangar, muna gabalado na sila, kung may lecturer na sila, kadungdong na magula kay Jesus, no? Kita na nila si Jesus, Sarah, maupod sila kay Jesus, sa study nga mag-abihan sila, makakunan sila, gabamati lang sila kay Jesus, because during that time, ang New Testament, ang mga katauhan sa New Testament, during sa ilang era, namian sila sa wisdom, Sophia. Nanamian din sila sa Sophia. Nagasik din sila Sophia. Nagasik din sila wisdom. So sinangatan. Ano na siya ang ngalan. Isang na Sophia. Ang wisdom dahil nasik nila is Sophia in Greek. No? So nanamian sila sa kaadam. So sa dere, naghabal si Paul sa ila, ang Ephesians chapter 5 verses 14 to 20, ang context sina is hindi pag-uyangi ang imo nga tinion. Gati kulang ka. Nag-aapay ka gamata. Gati kulang ka. Hindi pag-uyangi ang imo nga panahon. Nagatlagan ang simpo. Hindi mo na yung mamot ang time ang muna lang. Hindi pag-uyangi ang imo nga tinion. Ang adlaw yan, hindi kaya pwede ka pa sa gabi ng gabi. Hindi ka na magbuwas ha. April 2 ka lang, anay subok. Hindi ka mag-3, anay ha. Kaya hindi pa ko gusto mag-April 3. Hindi mo na yan mahambalan ang time. Time will run. Ang time
magwa mo na sa iya. Bisan ano mo, kaday sa imo na nga mo, magwa ginaya ang mga gray hairs mo. Because time is running. Gaglagan ginaya ang panahon. No? Hindi mo ginaya mo punggan. Bisan ano na yung bata-bata mo sa bayo mo, magwa ginaya. Bisan daw teenager ka pa mayo, magwa ginaya ang edad mo because time is running. Nagalakat ina ang time. Nagatik din dyan ang relo. Nagatik din dyan ang relo. Hallelujah. Ang context niya sini is tungod na luwas na kita. Hindi na itong pag-usikan ang aton nga panahon. Luwas ka na bala utod. Hallelujah. Kilala mo na bala ang Diyos. Hallelujah. Amo na ganun hindi ta pag-usikan ang aton na mga panahon. Hallelujah. Hindi pag-usiki ang imo nga time. Hallelujah. Hindi pag-usiki ang imo nga panahon. Hindi pag-usiki ang panahon, ang opportunity na ginhatag sa Ginoo sa imo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang time na ginhatag sa Ginoo sa aton, opportunity na ginhatag sa Ginoo sa aton, malipas ni saya. Hallelujah. Hindi kaya mga bida. Hambay ko gani, ang bida sa life, hindi kita na ma-stop ang time para sa aton. Ang bida sa history is always Him. Ang bida sa history is always God. Hindi kita. No, hindi kaya pwede ka ba na dali lang din Lord. Hindi ko anay magpangalagad sa imo. No, i-stop anay hindi ko mangalagad sa imo. Stop anay ang paglibot sa kalibutan. Hindi. Isang mangalagad ka man sa Ginoo o hindi. Ang kalibutan malibot din niya. Malibot din niya ang time arak kaman o kung wala. Hallelujah. So, serving God, isa na siya kadako ang opportunity. Ara man ko, wala man si Pastor Noel, wala man ko. Kung ang Ginoo yung maghambal niya nga i-born niya ang Tehela Christian Fellowship, matawag na yung Tehela, bisan wala kami. Eh kung hindi kami, ako naghambal kami sa Ginoo, hindi kami Lord, kay namin, nariya kami. Ang Ginoo yung ma-raise na yung somebody to do it. Wala, bisan isa sa aton nga, arap ba lang ginatawag na hindi matuman ang plano sa Ginoo tungod sa imo. Hindi. God's will always be done. Kung si Mary, nagambal siya na hindi ko Lord paghambal sa Ginoo sa iya na siya ang ma-bear sa Jesus Christ, siya ang mabosyon sa Jesus Christ. Kung si Mary, nagambal hindi ko yan, manita niya yung Ginoo iban. No? So, hallelujah. Ephesians chapter 5, 14 to 20. Ang Ginoo naghahapal sa aton, ang punong sa Ginoo nag-remind sa aton, hindi naton pag-usikan ang aton. Paano naton hindi mo usikan ang aton nga tinion? Number 1, be awake. Magmata ka. Ano ang maobra mo kung nakatulog ka? Hindi ka kapaglaba kung nakatulog ka mo. Hindi ka makapagilhig. Hindi ka magkakad ko sa simbahan kung nakatulog ka. Hallelujah. Hamba sa Ephesians, Sir Jane. Ephesians chapter 5 verse 14. Ay ang tanan nga masikatan sang kamatuoran masanagan. Gani may ara nga nagasling. Pugtaw ikaw nga nagakatulog. Bangon halin sa mga minatay. Kag pasanagan ka ni Kristo. Hallelujah. Ang tanan ginpasanagan na sa kamatuoran. Ang dinamin na kita na enlighten na kita sa truth sa word of God. No? Ang dinamin na din nga kamo nga mga taga-Efesos, kamo nga mga taga-Ephesians, kamo nga Ephesians, kamo nga mga taga-Efesos, nasanagan na kamo sa kamatuoran. In short, laluwas na kamo. No, gin-remind sa laluwas na bugtaw. No? Mga Christians na sila, actually. Mga Christians na sila, pero makita natin nga nagbalik sila luwat katulog. No? Hallelujah. Very simple lang ang salvation. Very simple lang. Kung natin, ilang tawon ng Biblia, ang kaliwasan, very simple lang. Nakilala mo si Ginoong Jesus, nakita mo siya, nakilala mo ang Ginoo, nakita mo kaugalingon mo nga ay makasasala ko gali, kag hindi ko gali maluwas kung wala ang Ginoo. Nag-repent ka sa mga sala, ginhatag mo ang imong kaugalingon dara sa Ginoo, then luwas ka. Amo lang ka-simple ang salvation. Pero makita natin diri sa time, diri ang mga Ephesians, nakilala na nila ang Ginoo, gipasanagan na sila sa Ginoo, nagakabuhi sila sa dulong, gipasigahan na sila sa Ginoo, sa nasigahan sila sa kamatuoran, nagbalik sila tulog.
No, wala sana tabo sa ila. Imbis nga nasigahan sila sa kamatuoran, mabangon na sila kay magamad. Wow! Kristiyana ko! Maayo na ko! Kabalo na ko sa kamatuoran. Sila yes, nakita nila ang kamatuoran. Okay, they are very hunger sa wisdom. Ang bago ko na, namihan din sila yung kaalam. Basta ganun yung bagong kaalam, yung ara din sila dayon. Pero sa satisfy na ang ilang mind, nagbalik sila tulog. Okay, sige na, kabalo na ko, luwas na ko. Kabalo na ko pag sa Ginoo, kabalo na ko pag isang sin, kabalo na ko sa kaluwasan, kabalo na ko kung paano maluwas ko. Sige, balik sa tulog. Nagbalik siya sa iyang old life. Nagbalik siya sa iyang old na state, sa iyang old na kondisyon. Nagbalik siya tulog spiritually. Amo na siya ang sitwasyon sa Ephesus sa siningatay. In short, hallelujah, ang ining na message, ginhatag ni Paul sa mga Kristohano na nakabalo na sa kamatuoran, pero, dali lang, kabalo na ko na, mga pawaluay ba niyo? Amo na siya ang senaryo, amo na siya ang setting, sa setting na passage. Hallelujah. I pray, hallelujah, na makatuon kita sa kinabuhi sa mga Ephesus, kaya hindi kita magpareha sa iya, hindi kita magpareha sa ila. Amen? Itungod kita yan, nasanayan na kita sa kamatuoran, magabangon na kita yan. Amen? Hindi kita yung magbalik tulog. Hindi kita yung magbalik sa atong old life. Hindi kita magbalik sa atong old na state, na spiritually tulog lang yapon, kundi mamata kita kag magpakalagad sa atong buhay ni Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nakabalo na sila sa kamatuoran, pero masubo. Hallelujah. Masubo nga waay nila in natawag ka bilang waay nila in follow ang word of God. Bisan kabalo na sila. Hallelujah. Be awake. Amo na sa na undangan din hambasang pulong sa Ginoo sa aton. Be awake. Hallelujah. I pray nga makamatagit tatanan. Amen? Hallelujah. Makamatagit tatanan. No, amo na pila ka namin nga mahimota sa aton kinabuhi ang makamatag kita. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo, ang Proverbs, actually ko natin natawon from the Old Testament to the New Testament, always gina-mention ang tulog. Ang pulong sa Ginoo sa Proverbs, nag-warn sa aton about sleeping too much sa wrong nga time. Arang magtulog ta, padayon sa wrong nga time. Arang bago ka lang nagmata, tulog ka naman liwat. Arang lang bago ka lang nagmata, tulog ka naman liwat. No? Ang basang Proverbs. Hallelujah. Hambal sa Proverbs, if you love to sleep, you will become poor. Hambal sa Proverbs 6:9, how long will you be sleeping? Hallelujah. Sila niya kung magsige ka ng tulog, magsige ka tulog na wala sa oras. No, sige ka tulog. Imbes ka tayo sa obra, way ka tulog ka. Tayo sa pag-eskwela, way ka tayo sa pag-eskwela, kaya tulog ka. Tayo sa pagkaon, way ka nagkakaon, kaya nagatulog ka. Hallelujah. If you love that sleep, you will become poor. Hallelujah. Naghambal sa Proverbs 6:9, how long will you be sleeping? Hasta saan o ka pa yung matulog? Mata na! No? Ang naghambal sa Proverbs. Hallelujah. Hasta saan o ka na matulog? Ang pulong sa Ginoo, nag-remind sa ato na magmata na ta. Kung itabi yung tupad mo, ay basig na ba lang nakatulog mag-asawa? Hallelujah. Literal na sleeping, physical na sleeping ang dimension sa Proverbs. Pero kita, we are always reminded by the Word of God na spiritually, hindi kita magtulog-tulog. Amen? Ang mga spiritually asleep na mga tao, may na sila labot sa ilang spiritual. Bahala ng spiritual, patay na, bahala ng spiritual, gutom na, bayda. Hindi ba na akong kakatulog daw ay talabot siya ako nagutong ta or ano, basta matulog tayo. No? Amo na pala akong pagmatata, magkagtata sa CR, because why ta ka panini, bilog nga gabi, kay tungod na tulog kita. Hallelujah. Amo man na ang spiritually sleeping, spiritually asleep ng mga tao. Why sila nalabot sa ilang kondisyon? Okay lang sa ilaya kung makakaon, okay lang sa ila kung hindi, okay lang sa ila kung anong nagkakahinatabo da sa kalibutan, kaya basta matulog, kuya. Hallelujah. Ang
The Bible is our spiritual alarm clock. Amo na ang Bible, spiritual alarm clock na siya. Hallelujah. Amo na siya ang remind sa aton to go out sa pagbangon, sa paghalin, sa pagbangon sa aton ng mga bed. No? Para maging awake kita spiritually. Hallelujah. Kaya kung kita lang ito ka namin, hindi siya ipabilin sa aton ng mga kateri, especially daw ng ulan subong. No? Ang enemy ko, no? Ang enemy sa Christianity, hindi ang battle. Ang enemy sa Christianity is rest. Kaya kasadyahan. Narang comfortable ka na. Nagaway ka nag-battle, spiritually, basta comfortable ka na. Hallelujah. Kung atong pagin manotice, ang kalabanan na wake up call, may araw na wake up call si Amos, sa Old Testament si Amos, naghambal man siya, si Prophet Amos, naghambal man siya, wake up, mata na ka mo. Nagkakalatulog pa ka mo nagyakon sa sayon, mata na ka mo. Ang tanan na wake up call, hallelujah, naging mention sa Bible, most, no, ang halos tanan ng mga wake up call, naging mention sa Bible, na naghambal ang pulong sa Ginoo nga mata na ka mo. Ang kalabanan na ginadress sa mga Kristohanon, no? Kasunod, no? Nga daw, kung kinagiging Kristohanon, nga nagatulog-tulog. Ang balalawa tayo mo pag hindi ka rin magtulog-tulog, ha? Damo, Kristohanon, nga nagatulog-tulog. That's why, ang Word of God, from the Old Testament to the New Testament, most wake up call, na naghambal na Ginoo, mata ka mo, gin-address na sa mga Kristohanon, hindi sa mga unbelievers, hindi sa mga wala nakakilala sa Diyos, kundi sa mga nakakilala sa Diyos. No, sila ang ginabalan sa Ginoo, mata na ka mo. Tungod biging pamata na sila sa Ginoo, pero nagbalik sila tulog. Alam mo yan, kilala tagid si Jonah. Amen? Kilala tagid si Jonah. Si Prophet Jonah. Ganyan tawag siya sa Ginoo to preach sa Nineveh. Pero anong ginahimo ni Jonah? Nagkadto siya sa Tarsos. Kabalo kita tanan nga ang Nineveh that time, very wicked sila. Kagtagaan sila sa Ginoo, opportunity na maluwas sila. So ginabala sa Ginoo, Jonah kadto sa Nineveh. Sa nabalaan ni Jonah, kasi niya ang mga Ninevites, hindi mo na yan sila yan. Mga, ano na sila yan, mga sadista na sila yan, mga malaot na sila yan, hindi mo tuloy magkadto sila. Ang going to Nineveh, hindi nagkadto sila sa Tarsus, nagpalayo, kinsa sa Nineveh, ang bagay Jonah, ang factors kuno na si Jonah, why kinsa nagkadto sa Nineveh, ang unang factor, na-adlock sa, kaya kasi action siya sa Nineveh. Ang ikaduwa nga factor, mga malakot, mga sila nung benda sila mag-perish siya, mga luwason, wala sila man. Ang duwa nga factor, nga why si Jonah, nagkadto sa Nineveh, nalagyosa sa Tarsos, sa Mayan, na-adlock ko kay mga salista na sila yan, mga malaot na sila yung mga tao niya, basi action ko to nila, Lord. Ang ikaduwa, mga malaot, mga sila, bayan na sila mapatay, hindi na sila matagay chance, sila may malaot, mga sila. No, ang manang hambal ni Jonah. Si Jonah, gitawag sa Ginoo, na familiar na tanitanan, kung nagdako ta sa Sunday school, siguro, kabalota, kung pag-ulang ta ng Kristohanon, siguro nabatian ka na rin before. Wala pa ko yan sa simbahan, sa kuna nabatian ko na niyang story, ni Jonah. No, si Jonah gitawag sa Ginoo, going to Nineveh, nagdato siya sa Tarsos, tungod wala niya ginobey ang Ginoo, may ways siya Ginoo, na gamito niya ka, kagimuon niya niya nga kabubuton, nagabot ang storm, dara nagsugod ang istorya ni Jonah. Nagabot ang storm, no? Kag samtang naga-storm na, samtang nagabagyo na, grabe na ang balod. Sari-sari na sila, kung 100 dara ang mga tao, sari-sari mo na ang Diyos ang hinatawag. Ikaw tawag ko sa Diyos ang hangin, ikaw tawag ko sa Diyos ang balod, ikaw tawag ko sa Diyos ang balod, Diyos ang tubig, ikaw tawag sa Diyos ang adlaw para magbutlak sa para sari-sari na nga Diyos ang ilang tawgon. No? Kaya kapati man sila sa mga Diyos, kung hindi madalang pang puyo nila sa God, sa water, sa God, sa waves sila mamanawag. Hindi wala nga, basi ka natulog pa ang God waves. Pukawon ta ang God sun, basi pa lang magbutlak sa overpower nila ang ining typhoon or ang ining bagyo or ang ining storm. Sari-sari ng pagpanawag nila sa Ginoo. Other times, nagpanik na sila ang mga butang nila, mga bagahin nila, ipanghaboy na para hindi sila sila tanan, ala sa babaw. Pero si Jonah kabalot ang naging pili, magkadto to sa pinakadalong, no? Kaya alam lang kung may
ano, gagapanago ka, magagapalagyo kung may sala ka. No? Sang kita nakagi, nakasala, tagapanago, mata mo. Sang kita nakagi, nakasala, gapalagyo ng ta. No? Alam niyo yan, nature na sa isang tao, ang style sa tao kung makasala, manago, magpalagyo. During that time, si Jonah, nag-resolve siya, na makadto siya sa mga wala tao, na dito siya nag-aisahan, doon sa dito ako sabihin, makatulog siya, hindi niya matungduman na nag-disobey sa Ginoo. Hindi niya matungduman, hindi niya mapamatian ang tingog sa Ginoo nga naghambal sa iya. Jonah, kadto sa Nineveh. Hindi, Kuya Loria. Jonah, kadto sa Nineveh. So, nag-resolve si Jonah, nga makadto kaya sa pinakadalog, sa kadto kaya sa lugar na wala nakatuan sa tao, kag matulog ko kaya. So, ang tanan ng tao, nagpanik na, nanghaboy na, nagpanawag na sa ilang Ginoo, si Jonah yan, nagkakatulog. Ako na sa mga verses. Dira, naging butang ka. Sa Jonah chapter 1, verses 5 and 6, makita na itong dira nga nagkakatulog, fast asleep, no? Si Jonah, kaginhambalan pa siya sa isa ka-unbeliever, nga sila isang unbeliever sa iya, wake up na, mata na, kay base pa lang, kung ikaw mga muyo sa imo Diyos, base pa lang pagsabat ang imo nga Diyos. Ang isa ka propeta, ang isa ka garistuhano nagkakatulog. Ang unbeliever pa nagambal siya, hoy mata, ang pagpakamuyo. No? Alam niya, gusto sa Ginoo nga i-warn ni Jonah ang mga taga-Nineveh, pero si Jonah nagtulog. Daw sound familiar man. May mga times na ginapaobra Ginoo sa aton, pero mas nalamian ka magtulog sa tumanon ang ginapain to their gods. All this time, Jonah was down below deck, sound asleep. Matugid siya sa gano'n, panamig niya sa kanya natulog. Guro nga karagok niya si Jonah. Hallelujah. Isa ka propeta, isa ka ginsugod sa Ginoo, nami ang iyang tulog. Unbeliever pang naghambal sa iyang mga mata, kag magpangamuyo, kay base pa ng sabton sa Ginoo mo ang iyong prayer. Kanungdom ka mo sa mga disciples, kung nag-ano sila sa hambal ng Jesus Christ sa ila, nga stay ka mo dyan, ay ha, kay ma-pray ko. Before i-crucify, before din captured si Jesus Christ, kabalo ka kung ano, nag-ano ang mga disciples sa Gethsemane, nag-ano sila? Nagtulog yapon. Hambal ng Jesus Christ sa Mark chapter 14 verse 37, are you asleep? Can't you stay awake for just an hour? Pag ganun-dong ka mo, ay tinatawagin ko na ni, kila sila ka-times ginambala ni Jesus Christ, hindi na isa, no? 3 times ginambalan sila, mata na kamot kalpapalip. Imagine mga disciples na nakatulog, dali na lang kwaot si Jesus Christ, dali na lang takpon si Jesus Christ, dali na lang i-betray si Jesus Christ. Sa nga time, grabe na ang burden ni Jesus Christ, kabalo siya kailansan na sa cross, kabalo siya natakbo na sa maagyan na niyang, grabe nga pasakit. Si Jesus Christ nagpangamuyo kagagagwa sa iyaya, hindi niya balahas, no? Nagadugo yan, nagagwa sa iyaya, grabe ang pag-travail yan prayer, nang nagagwa sa iyaya, dugo. Pero ang mga disciples niya, pagkatuya-tuya, gawrago, kanami, galalaway, guro to sila magkatulog. Pagkadami, bidya sa ila, natulog. Kabalo ka mo kung naangan na utod ang buhok ni Samson. Gipatulog siya ni Delilah, sa lap ni Delilah, Samson, Samson, tulog, anay. Gikantahan pa siguro siya ni Delilah, nga akanami, gidya kagahimbing, gidya katulog ni Samson sa paa ni Delilah. And the plot was made. Kagang ilang plano, ang ilang ginuna-una, nga kung magtulog, ang bali, Delilah kung magtulog si Samson, kaya kabalo na nada siya mo. No, naunang ginambalan siya si Samson nga, i-ano mo, nga kung buhok, i-braid mo, ginambalan siya sari-sari. Sa uli, nagsugi na ginala si Samson siya niya, pero may mo na kong ginainto, ano gitbala ang cause, ano gitbala ang source, ano yung mga strength. Sila ni Samson siya ang kamaturan, ang building. Ang ako nakusog, ara sa akong buhok. Kung why na ko buhok, di why na ko kusog. At so, katalo na si Delilah, bagin massage, guro ni Delilah, hindi ang agtang, gikanta-kantahan siya, kaging patulog siya. Kahit sa kanami, gitsang iyang matulog, nabisan ginagunting na, ginakalbo na sa huwag sa kamata.
halong gid mga gwapo, hindi gid magtulog-tulog. Diba si pagmata mo, ara ka na sa lain na sitwasyon. Or mga gwapa, diba si pagmata mo, ara ka na sa lain na sitwasyon. So, delikado din ang patulog ta. Hallelujah. Amo na nga po lang sa Ginoo naghambagin sa aton. Be awake. Wake up. Magmata ka mo. Hallelujah. Kay spiritually, ang mga anak sa Ginoo, hasta subong, madali na lang magabot ang Ginoo. May mga anak pagyapon ang Diyos na nagkatulog. Hallelujah. Magdinamik yan, no? Subong daan, damo-damo, naging na-invent ang tao, kapag sa diin makapatulog, pag sa mga tao man. No, gin-invent ang aircon. Gin-invent ang waterbed. Gin-invent ang memory foam na pillow. Mga pagtulog mo ka, umupo, ano pa na. Damo-damo, so kung invention siya, mayara pa na noise, something na kung gahod, ma-make siya music, ihaboy sa imo, ang isa na kagahod, na daw ka namin, kaya kung kamatian, na daw katulog ka. Anong tawag? Daw noise cancelling. No? Hallelujah. Bisan sa gahod ka, katukaron mo lang na ganami, makatulog ka namin. Hallelujah. Ako nakapulong sa Ginoo, nagmunod sa atin, wake up, magmata. Nakita ta sa mga examples ta, madamo, mga butang, na natabo nga hindi maayo because Christians are sleeping. Hallelujah. Sa liwat ng balangin matupad, mata ka din lang. Hindi nagtulog-tulog ha. Hallelujah. Saan ko ang mga Kristohano most tempted to sleep? Ano nga time when are Christians most tempted to sleep? Saan o ba lang ang nagkakian, di tayo magtulog? No, saan o ang mga Kristohano na namin dyan magtulog? Hallelujah. Ang mga Christians ko no, most likely to sleep when his outward circumstance are most pleasant and goes well in life. Basta gani nami ang kinabuhi nami gid tulog. Basta gani ang bulugasan puno pa. Basta gani wala ka sakit. Basta gani may nugsudan pa, may bunuton pa, may unod pa ang bangko. Nami gid na tulog yan. Pero kung wala na wala kay gamatan na kagada pa ang puyo. Arang hindi ka pauddan tubig o hindi ka pauddan suga, sa wala pero buwas udda ka na suga. Tapos subukay ka pa inyong bayad, gamata ka piprano mo. Kaya gahambag, isara ang mga aircon, wala na ba inyong bakaya dyan, ano ha, malata ka mo, malata. Nag-aagang mata, basta may beer, basta ara si Judith. Basta ara si Judith. Basta ara si Judith, kung nataga na lang yung isa, nagtapo na mo. Hallelujah, basta gani ara na sila nag-balata ang mga tao. We are tempted, hallelujah, to sleep many times kung lang comfortable kita in life. Kung ara ang tanan sa aton, hindi ta kinahanglan sina nga time ang intervention sa Ginoo kay anyway Lord puno man ang amon ref. Ang amon nga ang amon bugas isa pa kasako, ang amon nga uling puno pa, isa pa kasako, ang amon nga gasol puno pa. Most of the time, gataway-tawhay ng ta. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, kaya na-remind kita. Bahala puno ang aton nga ref, bahala puno, damo-damo pa ta kwarta sa bangko, bahala damo-damo ka pa na ibuhon sa imong wallet, sa imong bulsa. Bahala kompleto pa ta, bahala nami pagabuay pa ta kaninanglanon. I pray nga mamata taya, hindi taya magtulog-tulog. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang mga Christians, once ko nung may wake-up call ng Ginoo, hindi ka na pag-pinduton ang alarm, tapos mabalik tulog. Mas snooze button pa kita. Kundi, ano na gitaya, mamata na gitaya. Mamata na gitaya. Christians need to be warned, admonished, and sometimes awakened from their nap. Kinanglan, matudloan gid kita, mahambalan gid kita. Hallelujah. Ma-remind kita na dapat ma-awaken, dapat magmalatan na kita. Amo lang namin sa pulong sa Ginoo, amo lang namin sa Bible, amo lang namin magsimba, amo lang namin mag-devotional, amo lang namin magbasa Bible. Okay, many times we are being reminded to wake up. No?
Hallelujah. Gina-remind kita. Hallelujah. Na hindi na pag-pindota. Hallelujah. Ang snooze button, kundi mata ka na dyan. Mata na ba mo na dyan. Hallelujah. Sometimes God will allow circumstances in our lives para makamatata. Kaya kung isa kung relax lang, doon na, hamit lang dyan tulog sa mga Kristohanon. So may mga sitwasyon sa atong kinabuhi na ginapamata, tas hindi no. May mga sitwasyon sa atong life na makatanaw ta sa langit. Amen? Maka-look up kita. Sang-sano ka naluwas. Sang-sano mo nakilala ang Ginoo. Siguro many, damo siguro sa ato makambal na sang nagmasakit ko. Sang may problema ko. Sang ara ko sa ital-ital. Siguro, most of us, many of us, siguro, na makahambal gid nga nakilala ko ang Ginoo sang 50-50 na ang ako na kinabuhi. Na 50-50 ko, ginpangamuyuan ko, gin-receive ko ang Ginoo, na ayaw ko, nakilala ko ang Diyos. May mga circumstances na ginaalaw ang Ginoo sa atong kinabuhi para magmata kita. Hallelujah. Amo tana ka palangga sa Ginoo. Amo kada ka palangga sa Ginoo, ginaalaw yang circumstances na ma-awaken kita. Ginaalaw yang magmata kita. Hallelujah. Ano ang disadvantage sa oversleeping? Naginbutan ko na, it hurts your substance. Sa mga basang Proverbs, palang mapigado ka. Kung sige ka lang tulog, hindi ka dyan magmanggaranon. Mapigado, pagigla ko ng tawon, mga buko Proverbs, mention, hindi na sila ang tamaran, ang pagdila na tulog, mamigado, gina. No? Ang mga temprano, pag matakag ang nag-work hard, especially with the blessings of the Lord, nag-asenso ng sila yan. Hallelujah. Ara na nasa daan sa Proverbs. Disadvantage of oversleeping, it hurts your substance. Ikaduwa, it hurts your health. No? Weakness, anxiety, ang mga body pains. Kag, of course, it hurts your soul. Your soul. Kaya nga, nga hindi siya mayo sa imo nga kalaki. Kasi syempre, kung adlaw ka nagamata yung short, hindi ka nakapangamuyo, hindi ka nakaspend time sa Ginoo. No? Pag mata mo adlaw na, syempre, kung may klase, diretso ka na sa klase. Kung may ubara, diretso ka na sa ubara. No time for praying. No time for devotion. No time na sa pagpasalamat sa Ginoo. Ang muna nga, ang oversleeping, hindi siya maayo sa aton, mga kalan. Hallelujah, may picture ko na. Isa na siya ka-ferry na nagkakadto siya sa Dover, England. That is Zeebrugge, Belgium. Ang nahiya nga destinasyon pakadto, ang nahiya nga route. No, ang tawag sa iya kay Herald of Free Enterprise. Ang nangalan sa barko or sa ferry. Herald of Free Enterprise. Isa ka winter night, March na siya, March 6, 1987. Naglakat ang ina nga ferry. Kaya damo na sa lakyan sa dalong kung nakapasibota, may ferry, man na po parehas din na. May mga salakyan, na-open ang door, tapos masulod ang mga salakyan. Damo ang mga salakyan sa sinangatan, damo ang mga vehicles sa nila nga Herald of Free Enterprise were loaded sa mga vehicles at 563 ka mga passengers. It was dark na, sinangatan, nagkabiin na, nag-board na, nagtakat na, kanila nga ferry, nagtakat na. Gulpi lang nag-amula siya, nagkapsay siya, nagkulog siya, kag nalunod. Actually, ang iya pagkulog, kag ang iya pagkalunod, it takes only 90 seconds. Imagine. 90 seconds lang, but sila mo 1 minute and pila lang and 30 seconds. No? Wala ganit 2 minutes. Nagkulog na siya, kag nalunod siya immediately. Ano ang cause? Hallelujah. Tungod sina, muna siya may mga pictures na araw, nakita naman ang opening niya, alagyan niya. Muna na siya sa nalunod na. Because of that, 193 people were drowned. 193 katao ang nalumos, wala na lang nila lantaw kung pila ka salakyan ang na-damage.
pila ka milyon na resources ang na-damage na time. Ang tao na lang, 193 katao ang napatay tungkol na nalunod. Si Mark Stanley, siya ang seafarer na in charge sa pagsira sa pertahan sa sinakatay. Kag natulugan man siya. Natulugan man siya, wala niya nasira ang pertahan. Pag maglakad na dapat dina-check na sira na ba, kumplito na ba. Sa sinakatay, wala niya nasira ang pertahan. So ang mga balot ng sunod, kag nalunod sila, no? Grabe. Ang kabuhay ng tao, less than 2 minutes. Ang wala nila ng katao na matay. Hallelujah. Tungod lang sa isa katao na imbis na iobra niya, nagtulog siya. Hallelujah. Mga kauturan, kumusta ang kita? Hallelujah. Ay huwag nagamatagin kita. Hallelujah. Dapo kita may maobra sa spiritual na aspect. Siyempre, sa physical man na aspect. At sa spiritual na aspect, kung kita nagamata. Hallelujah. Kung kita nagamata, mga pangamuyo kita. Kung kita nagamata, makita ka kung ano ang sitwasyon. Pero kung kita spiritually asleep, kung kita nagkakatulog sa atong espirituhanon na pang ino-ino sa atong espirituhanon na pagkinabuhi, kung kita nagkakatulog, mga kauturan, hallelujah, maabot na lang ang Ginoo. Waay patagya po nakamatang. Maabot na lang ang Ginoo ang mga ubra nga dapat naton ubrahon. Hindi pagyapon naton maubra. Mga Kristohanon, amo na ang pulos ang Ginoo nag-remind gid sa aton nga kita magmata. Hallelujah. I pray nga ita pareha sa kay Mark Stanley nga tungod nga waay niya nasira, waay niya na ubra niya dapat ubrahon kay natulugan siya. Let it be hindi kita sinaya. Let it be nga aton nga family maluwas because we will be praying for them. Hindi tayo magpatulog-tulog. Hindi tayo magpadala sa kakapoy, hindi tayo magpadala sa kung ano pa man, but we will be praying for our family. Matataya spiritually. Amen? Gamatataya spiritually. Hallelujah. Nag-pray din ko na samtang wala pa nagahingalo ang ato ng mga loved ones. Samtang ang ato ng mga loved ones, hindi pa ulihi ang tanan. Nagamata kita ya, kay nagapangamuyo kita sa ila. Samtang hindi pa ulihi sa ato mga loved ones, hallelujah, samtang way pa sila ginawa sa Ginoo, samtang ara pa sila, I pray na spiritually we are awake. Hallelujah. Sa pag-pray, sa pag-help, sa pag-guide, sa pag-nurture sa aton mga loved ones para makalaluwas sila. Hallelujah. Amen. Ang bago gani, damo pagid kaya, damo pagid sa may ginapaubrang ng Ginoo sa aton. Damo pagid diya. Sa sining nga panagon, kung maglantaw kita bila sa atong palibot, damo gid siya nagatinanglan sa Ginoo. Kagapon, before ko nagkadto sa fellowship sa WF, nagkadto ko sa uma, no? Maging kadtoan kami to, maging lantaw, pero nakadto ko balik ko, Lord, kung may resources lang, kung may manpower lang, namin, gidaya butangan RR, kay damo pata, wala sila hubra, dako kalugar, very receptive ang mga tao, kamalik ko, Lord, if you only have more resources, dala na ang mga tao, no? Kaya bisan, may kwarta patabi, kagway man tao magkadto kay puros na kapoy. Why na dapat nga kadto pero gapungko lang ko sa dalong kahoy, nagapray ka sa Ginoo, Lord. Padala ka sa mga manugwali, padala ka sa mga pastors, padala ka ministers, padala ka workers sa sige na lugar. Kaya mga tao super receptive gid niya, no? Grabe, bisan hindi mo kilala, mahay gid niya. Hindi namin yung lugar, makambalik to, Lord, kulang lang sa manpower. Kristohanon, no? Hallelujah, damo, kita yung gali yung brown, damo, pagkitsgali, damo, pagkitsgali, mga butang, na pwede tapaya mga bramo, damo, pila pa lang ka lugar, makatuan ka, tatlo pa lang, no, RR, pila pa lang ka mga bata, ang ginasharean ka sa palo sa Ginoo, damo, pagkitsgali niya, no, kagapon, nagkanto kami sa dito, ano rin ko yan, nakapumpo ko, nakambagid ko, dinamo ko ng lahat ng lugar. Lord, send the workers, send laborers, damdamo pagid yan, damdamo pagid. Hallelujah, mga kauturan, wake up. Mamata lang, kaya kadamo kasi paubara sa Ginoo sa atin. Hambal sa Romans chapter 13 verse 11, you know what sort of times we live in, and so you should live properly. It is time to wake up. Yang kabalo kamo kung ano nasubong ang panagon. Kabalo na mga mumuro, no? Kung ano nasubong ang panagon. Amen?
Kabalo na kamo kung ano klase ang panag-on subong. Hallelujah. Ang baga, and so you should live properly. It is time to wake up. Hallelujah. Hindi na gid siya ordinary ang times subong. Ang Russian bala, kag ang Ukraine na war, ay lang yan sa ato, no? Pero pag-arise ang Russia kag sa Ukraine na war, sa ko, Lord, is it the end of the world? Nakapamangkot ito sa Ginoo. What if kung ang other nations magkampi-kampi na sila? No, mag-allied na sila, mag-war na. Kaya hindi daan, subong niya ang war niya, hindi ganyan sila lang to, no? Grabe, subong niya ang war niya, kung pag-war to nila, ya, pwede madalagin kita. No? Grabe, ang bato, Lord. Siguro sa atin daw kasimple lang, pero even ang wars sa other nation, hallelujah, maging affected kita. Ang basa Romans chapter 13 verse 11, you know what sort of times we live in. Kabaluhan mo kung ano na klase ang panahon subong. Amo na galing nga dapat magkabuhi kita sa insakto. Amen? Ang nagakabuhi sa insakto, why nga nakatulog perme. Hallelujah, ang nagakabuhi sa insakto, nagatulog na siya sa insakto nga oras, kag nagabata na sa insakto nga oras. Hallelujah. It is time to wake up. Hallelujah. Time na gidya nga magmatata. Hallelujah. Ang basa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 hamaya, others may sleep but we should stay awake and be alert. Hambal ni Paul, yan iba niya nagkakatulog. Yan pero kita yan mamatata yan. Matta kita yan. Damo nga mga katawan subong nga nagkakatulog. Kapati mga kamuna. Nadamo ang mga Kristohanon subong nga nagkakatulog. Damo even yung mga Kristohanon nga nakabalo sila sa kamatuoran but still they are sleeping. Pero hambal ni Paul sa taga Thessalonians, ang Thessalonians, dara nato nakita ang discussion ni Paul, deeper na discussion ni Paul about the second coming ni Jesus Christ, ang pag-abot ni Jesus Christ. Hallelujah, ano hambal ni Paul sila? Others may sleep, ang iba niya nagkakatulog, pero hindi kita niya mag-upod sa ila. Damo mga Kristohanon, subong ang pawala na lang. Damo mga Kristohanon na waay na nagapangalagad sa Ginoo. Damo mga Kristohanon na waay na ganitayin sa Ginoo. Damo mga Kristohanon na gitalikdan na nila kalimtan ng Ginoo. Pero ano hambal ni Paul? Others may sleep, but we should stay awake and be alert. Niya damo mga Kristohanon na nagwa na. Damo mga Kristohanon na nagbalik na sila old life. Damo mga Kristohanon na nagkakatulog hasta subong pero kita yung mamata. Ang balik po sa mga taga-Thessalonians, dali na lang mag-abot ang Ginoo, mata ka mo ya, be alert, be awake. Hallelujah. Hindi mo na yan mabala ng panagawin subong. Hindi na tayo kabalo. Sino kabalo nga sa March 15 nag-start ang ang lockdown. March 15, 2020, sino sa ato nakatag na mga lockdown? Sino sa ato nakahambal na ikulong ta sa ato mga balay? March 14, 16 nag-start. March 15, March 14, nag-training pa kami sa Bacolod. May speaker pa kami from Manila. Na ako nag-invite sa iya to come dito kami sa Bacolod. At 12, sila ng gabi, no, time na, hindi na makakadto sa Manila siya balik. So, gaba siya nga mamunta, hindi kayo mabalik pa ko sa Manila. Kaya if not, lockdown, natin kami talaga, kasi hindi ka kinadlaw pa, no. Bacolod pa kami yan, no. Damo pa kami ito, kaya nag-attend kami training. Pagkaga, pagpuli, sino man ang magpati nga, wala na hindi ka na pwede kagwa. Hindi ka na pwede kagwa kung wala ka quarantine pass, kung wala ka pass, hindi ka, ano din? No, actually, pagkatabog ito na kambagit ko nga, Lord, this is, ano na siya, a shadow of what is to come. Ano na siya? Ipakita mo na sa amon kung ano ang pag-abot mo, kung ano ang before ang second coming, kung ano ang end times, ipakita na sa Ginoo sa ato. Hallelujah. Ang panag-on subong hindi na rin siya normal. Ang panag-on subong hindi na rin siya normal. Hallelujah. Pagbalikid mo, mga ginapagin mo sa mga tao, subong mabal ka lang daw hindi na rin siya when it comes to moral, daw ay na rin siya moral na ginapagin mo. Normal yan subong nga magbusong kag mag-live-in. Ang bago kanina nag-share ko last time na may isa ka young people na pangamayuan kag open ko niya nga profile
ginlanta ko kung kumusta na siya. Ginopen ko ang iyang profile. Nagkakita ko nga may gina-follow siya nga vlogger, may vlog siya nga gina-follow. Ang vlogger na gina-follow niya, nag-live-in sila dala. Yung mga teenagers pa nga nag-live-in. No, nag-live-in sila. Kaya ginatuluan nila paano magtigaang, pero nag-live-in sila. So, everyday ga-vlog sila. Ano itong gina-follow yan? So, ginakauna ko lang kung ang hinangay ng people, ang gina-follow yan, nag-live-in, na nag-vlog. Mga bataon ko dyan, no? Kurong edad nila, kilala nyo ka, kilala ayan nila, this is size. 20s naman. Okay, doon sa mga bata, kaya dyan. Pero, imagine kung na-vlog sila, no? Kaya wala, ang wala nila vlog nila, ganibong kulo, kung sila, may amuli, ni subong. No, kaya kayo kasi, tigil sa mga may amuli ni subong, no? May follow ko, tapos sinanda ko kung ano mga vlog nila, sila grabe, ginatuluan, medyo ang kayong people sa mga wala ginatuluan. Gini-encourage, kaya yung people na it's okay, na mag-live-in, it's okay, na kambagi ko yung, oh Lord, ano na lang yung generation na dahil nila. Ano na yung generation nila. Every time maglantaw ko sa world, makambagi ko nga Lord, ano na lang ang next na generation. Ang mga ganit na mga ginikanan, importante gid nga pangamayuan kagid sa mga young people. Importante gid nga pangamayuan kagid ang mga kabataan kay kusog-kusog na gid sa current sa world nga nagadala sa ila, nga nagapull sa ila. Palayo dira sa Dios, palayo sa kabubuton sa Ginoo. Mga kauturan, amo na gani nga magmatay tayo. Hindi kita nga magpatulog-tulog. Amen? Hallelujah, magmata gid kita. Nga naman ni times ginbasa ta sa Ephesians, ginbasa ta sa Thessalonians, nga naman ni times ang mga churches ginambalan sa pulong sa Ginoo, ginambalan sila sa balaan ni Espiritu, wake up, magmata ka mo. Damo man ang nagakatulog, pero kamo mata kamo nga ang many times ginbalik-balik na sa pulong sa Ginoo haw. Di nga kabalo ang Ginoo ang simbahan nagakatulog din. Kabalo gid ang Ginoo nga may mga simbahan gid ang tulog. Hallelujah, kabalo gid ang Ginoo nga damo gid ang Kristohanon nga tulog. Amo na gani, hallelujah, wala pa nag-exist ang churches subong nagbutang na sila sa pulong sa Ginoo. Churches, Christians, wake up. It's time to wake up. Kabalo gid ang Ginoo nga damo na gid ang simbahan nagakatulog subong. Damo-damo ang simbahan nga every Sunday they are open pero spiritually they are sleeping. Hallelujah. Hindi ta na mag-deny. Damo mga Kristohanon nga kung Sunday gailis man sila, nagakadto man sila sa simbahan, nagasimba man sila, nagadayaw man sila pag-abot sa ilang balay. Okay man sila, pero hindi ka ma-deny nga may mga Kristohanon nga nagamata sila pag nagakadto sa simbahan pero spiritually they are asleep. Hallelujah. That is the reality. Amo nang realidad sa kalibutan siya. Amo nang reality. Hallelujah. Hindi tanan ng mga simbahan na nag-aabri. Gamatana, may mga simbahan na nagakatulog. Hindi tanan ng mga Kristohanon, hindi tanan ng mga tao na nagakadto sa simbahan, nagamatana. Possibly, may ara pa dira ang nagakatulog. That is reality. Realidad na siya na dapat i-deal na to. Realidad na siya na dapat kung kita ina, mamatay na kita. Hallelujah, wala exemption, no? Nga-adiri gin-exhort si Jonah, nga-adiri gin-exhort ang mga leaders because pastors, wala exemption. Pastor ka man, magpropeta ka man, pwede kaya mahulog, pwede kaya magtulog. Hallelujah, wala exemption. Kita tanan, dapat magmata. Amen? Hallelujah. Amen. Bugtaw na utod. Hallelujah. Pukaw, ang matupad. Hallelujah. Nangumata na. Hallelujah. Christians, wake up. Hallelujah. Paano nato na hindi musika na ato na time una, kita mga Kristohanon magmata. Abrihin yung mga dulonggan, abrihin yung mga mata, kaya ang Diyos may ginapanin mo sa inyo. Hallelujah, may ginapanin mo ang Ginoo. Hallelujah, hindi tagla mag-alaw, nga madula lang ta sa sinakalimutan, nga white nakapangalagad sa Diyos. No? Hindi mag-alaw, may simbahan tayo Ginoo, ma-serve tayo sa Ginoo. Wala tayo kabalo sa mga nag-on. Ang baga ni isang mga analyst pala, mga political analyst, subong hasta sa eleksyon, wala na COVID. Pero mind you, after election, kay damo naman na COVID. Subong may COVID hasta eleksyon, wala na yung COVID. After election, bantayin nyo naman ang lockdown, bantayin nyo naman ang restrictions, kadamo-damo. Kaya after election, will be damo-damo naman COVID cases. Grabe ang play, grabe ang hampang,
manipulation sa mga results kag sa iba't pa. Wala ta kabalo what will be, ano na ang buwas. Wala ta kabalo kung anong sunod. No, wala ta kabalo kung anong sunod. Hallelujah. Ang importante mga kauturan, hallelujah, mamata kita. Magmata kita, mangin alert kita. Hallelujah, kayo tungod na why kita kabalo what is going to happen the next day. So, maging alert kita, spiritually, maging alert kita. Ang ikaduha, paano na ito, hindi mo sikan ang ato na tawag ikaduha, be careful. Ang basa ng Ephesians 5 pala yung verse 58, Sir Jay. Kanihalungin ninyo ang inyong pagkabuhi. Hindi ka mo magkabuhi paniyo sa mga tao na wala nakaintindi, kundi magkabuhi ka mo bilang mga tao na nakaintindi sa kabubuton sa Diyos. Una, be awake. Ikaduha, be careful. Una, magmata ka mo, be awake. Ikaduha, be careful. Magkinabuhi ka mo sa insakto. Magkinabuhi ka mo sa mataro. Mangin mahinalungon ka mo sa inyong mga pagkinabuhi. Mangin mahinalungon ka mo. Amo na siya ang next. Be careful. Alam mo yan. Be careful. May kilala kong naghimo siya maayo na priso basta. May kilala ko ka mo na. Naghimo siya maayo pero na priso pa siya. Hindi mo naging siya mapalaan ang panagon. Subong, ikaw hindi mo maayo, ikaw pa akusahan, ikaw pa mapriso. Ikaw ang nag-sacrifice, ikaw pa akusahan sa hindi maayo, ikaw ang malain sa mata ng tao. In a snap, sa isa ka post, ang tanan mo hindi mo ang maayo, i-post ka lang daya sa Facebook, why na? I-post ka lang daya, pwede nila yung ma-change ang history sa Philippines. Ikaw ang maayo, pwede nila mahambalan na ara siya may kerido na siya nalipay na siya ng husband na patay. Ma-change ang world mo sa isa lang ka amo na. Sa isa lang ka pisok. Ang imo nga kalibutan, ma-change. Ang palang sa Ginoo nagamuno sa aton, be careful. Mangin mahinalungon kita. Amen? Mangin mahinalungon kita. Ano ang buot silingon sa careful? Dara, ang pilibos in Greek, buot silingon circumspectly, looking around, precision and accuracy. Exactly, diligently, perfectly. Hallelujah. Parehas na siya ba lang, ang picture na dala ginamin, parehas ba sa mga model, na maglakat sila may line na sila nga ginalaktan, na kinanglan, hindi ka magwa sa linya, may line sila, na ginalaktan, dala ka magwa para namin, ang imo pang lakat, no, model, kang maglakat, kinanglan, ang linya na dala ka mawalk. Kinanglan ang imo hatiil, ang imo nga step, hindi magwa sa line. Amo na siya ang buod silingon paghambal sa puno sa Ginoo sa Ephesians. So be very careful. Magmahinalungon kita sa atong pagkinabuhi. Hallelujah. Buod silingon, malakat na insakto sa dalad sa Dios. Amen? Hallelujah. Why na pinakanami nga laktan kundi ang dalan sa Dios? Why na pinakanami nga dalan? Ang balanta ka, ang dalan nga iban, mapakyas na yan. Ang dalan nga iban, pakakadulong na sila na hindi mayo. Ang pinaka namin nga dalan, ang dalan nun sa Diyos. Amo lang na siya yung sure nga dalan. Ang dalan, pakadto sa manggad, hindi na yan sure. Basi manggad na nakita mo, pero wala kang kabalo downhill, dali sa katapusan. Ang dalan, pakadto sa wisdom na minamit, na mudamo, ni Brugalan ka, wala kang kabalo dito, dali makadusmo ka. There is only one sure nga dalan. One sure na path nga kabalo kagid nga hindi na siya going down, hindi na siya makadusmukay, hindi na siya tulukod nga dalan. Dalan na siya going straight to the will of God. Hallelujah. Dalan sa Ginoo. Hallelujah. Basa po lang sa Ginoo sa aton. Be careful. Ephesians 5:15. Be careful. So be very careful how you live. Live wisely, not as fools. Magkabuhi kita ng mga maalamon. Hindi mga buang-buang. Hindi mga kita na mangin maalamon. I-follow naton. Hallelujah. I-follow naton. Hambal sa pulong sa Ginoo, magkabuhi kita carefully. Hallelujah. Hambal ni Albert Barnes, ginbutang ko lang iyang quote. Hambal ni Albert Barnes, hambal niya, Christians were to take special pains to guard against the temptation around them and to live as they ought to. Kitaya, kinanglanon, mga Kristohanon, may ara kitaya, ara bilang sakripisyo. Sacrifice kita para gwardyahan ang ato ng pagkinabuhi. Hallelujah, kung ang iba niya maghambal na inom ta, okay na nga sila mag-inom. Kung ang iba niya maghahambal na, okay sige, suyok ta, okay na nga sila. Pero kita yung mga Kristohanon, mahambal kita yan, no.
Hallelujah, kay kabalo ka gid nga hindi na ya maayo kag hindi na ya insakto ang aton kadtuan. Mahambal kay sige mo overnight na tuwa. Madisko-disko na tuwa. Sa iba niya okay na. Pero ang mga Kristohanon, ang mga tugtuod nga anak sa Dios gambal na yang beneficial ba ni sakon? Ang hindi ba na makabulig sakon? Kung hindi makabulig hambal sa punong sang Ginoo, be careful. Magkinabuhi ka nga matarong. Amen? Magkinabuhi kita sing matarong. Hallelujah. Magkinabuhi kita sing matarong. Maging alert kita. Kay way ta kabalo. No, gina-attack. Kaya nagali sa kontra. Ang enemy gali nag-attack na sa mga family pero wala ka kabalo. Hallelujah. Kaya hindi ka alert sina nga time. Hallelujah. May question ko na, what hinders you? What keeps you from following Christ? No? Hallelujah. Nga nga hindi ka makakinabuhi sa insakto how nga hindi ka maka-live carefully. Nga hindi ka maka-follow sa Ginoo. Hallelujah. Sa kay Judas, kilala kita lang si Judas, no? Hambal sa Luke 22 verse 5, the priests were very happy about this. They promised to give Judas money for doing this. Hallelujah. Nag-mention nila si Judas na kung nagplano na sila nga ang kisan ko ang mga indong ko. So, happy din ang mga high priest, ang mga priests sinangatay and nag-promise sila natagaan si Judas ang pa-premium reward, silver coins. So, ano ang nag-give kay Judas? Ano nag-hinder sa kay Judas nga why siya nakapangalagad sa Ginoo? Money, no? Ang nag-hinder sa iya kwarta. Nanamian din si Judas ang kwarta. Hallelujah. Ara sa Matthew 19 verse 22. Para sa young rich ruler, Matthew chapter 19 verse 22. Hambal sang ang story sini, hambal sang young ruler siniya kay Jesus, ano ako lumuon para maluwas ko. Hambal ni Jesus siya, you obey the law. Siniya, hali pa sa gamay ko, nasunod ko na ang tanan ko nga lagi, nasunod ko na tanan. Gintulog siya ni Jesus Christ sa mata, ginambalan siya ni Jesus Christ, Matthew 19:22. But when the young man heard, ginambalan siya ni Jesus Christ, hambala, ibaligya mo ang tanan na kabutang mo, ihatag mo sa pigado. Nagtulog siya pag nagtalikod siya sa kay Jesus Christ. Because, hambal sa Matthew 19:22, but when the young man heard Jesus tell him to give away his money, he was sad. He didn't want to do this because he was very rich, so he left. Hallelujah. Ang hindi mag-give up nga hindi ang ini nga manggaranon nga tao makapakalagad sa Ginoo because hindi agad mag-give up ang iyang posisyon, hindi agad mabiyaan ang iyang posisyon, hindi niya kaya i-let go ang iyang posisyon for the sake of Jesus Christ. Ano ang natabo sa kay Dimas nga hindi wala siya nakapangalagad straight sa kay Jesus Christ, sa kay Jesus. Hambal sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Demas loved this world too much, that is why he left me. Hambal ni Paul, no? Nagsulat si Paul. Sino niya, because si Demas, nahigugmag siya sa kalibutan, nahigugmag siya sa kalibutan so much. Amo na nga waay siya time magpangalagad sa Ginoo. Amo na nga nagtalikod siya sa Ginoo. Amo na nga hindi siya gusto nga makilalahon nga Christian siya kaya nahigugmag siya sa kalibutan. Hallelujah, na-in-love siya sa kalibutan, din biyaan niya ang Ginoo. Hallelujah, mga kauturan. Any person, place, or thing which keeps us from diligently following Christ is an enemy of the cross. It is a waste of time. Ang tanan nga mga butang nga makapalayo sa imo dira sa Dios, ang tanan nga butang nga makapalayo sa imo dira sa cross, makapalayo sa imo sa kay Jesus Christ, gintawag na siya nga waste of time, gintawag na siya. Hallelujah. Nga gapausik-usik ka lang sa imo nga panahon. Nga ahaw, kisa ulihin nga panag-on, hindi mo na mapuslan. Ang imo rank sa ML, hindi mo na mapuslan. Ang imo friends sa Facebook, sobra ka na 5,000 na ang friends sa Facebook. Ang limit 5,000 na. Ilang sobra ka na yan. But sa limang second account or naka-third account, kanakay ka na mo tamo, gila sa friends mo yan sa Facebook. Your friends, ang name mo sa Facebook, hindi na sila maka-vouch na Lord, palangita lang na sa Lord, kay friend kami na. Why isa nga friend ka makahambal sa mo? Ang tanan nga butang nga ginhimo mo, nga hindi makapalapit sa mo sa Ginoo is a waste of time. Nga waste of time, kaya maabot ang adlaw, nga ma-realize mo sa mo kinabuhi nga makahambal ka, inigali
tanan, way pulos. Ini gali tanan, hindi ko madala sa langit. Ini gali tanan, hindi niya makabenepisyo sa akong kumapatay ko. Ini tanan, hindi makabulig. Damo-damo nga mga tao nga dagdag po ang balay, damo-damo kwarta, they can afford millions na bilis ang pagkaon, pero hindi man sila gyapon nakaon kay gabalatian sila. Hallelujah. Mga kauturan, ang bisan ano, na makapahinder sa imo pagpalapit sa Ginoo is a waste of time, no? Hallelujah. Mo na nga maging careful kita sa atong pagkinabuhi. Ang atong bala ginaobra is beneficial, profitable bala sa aton. Ang ina na ginaobra ta, kuno ay nakulos, mayo pa ng laba ka na lang, na ibanan pang imo malago. Mayo pa naging mo kasunggutan. Magkadto ka to, kag magtambay ka to, kag magchika, kag magchismis, kung pila nang nagbusog sa inyo barangay. Muay na sa kulos, mayo ka nagpuli ka sa inyo balay, kag nagbasa Bible. Lumagimo ka naman sa mga butang nga way pulos, mga kauturan. Hallelujah. Ang balanta ka someday. Hindi na pagulata nga ulihin na balantanan, no? Ay, mayo pa, no? Way ka nag-spend time sa imong bata. Ang bata mo nagdako na lang sa Facebook. Ang bata may kanta na sa mga klaro-klaro, diyan kamuyayo. Binakanta yun mo na, kung may buko pa kapamati siya sa uli, sino na ba di ako? Sino po, wow. Nagpakita ng hindi na maway ko time sa akong bata. Kayo, kanta yan sa Facebook, kamuyayaw na, way ko kabati. Susubukan maglantaw siya magkuyat sa phone, araw ko sa tupad yan. Kaya pa siya, ops, hindi mo, ops, hindi mo. Damo, daw pang bata lang ko noon, pero hindi amo. Kambali ni Pastor Noel, basta siniya magkapit na cellphone, mabasa Pastor Noel, ang bata mo to ay discipleship time na niya. Gina-disciple na sa sangkalibutan. Ang bali Pastor Noel. Basta magkapit sa cellphone, ang bali Pastor Noel, ang bata mo to discipleship time niya na. Gina-disciple na sa sangkalibutan, which is true. Mga nanay, true gina. No? Gina-allow ng bata ta, may disciple sila sa world for pilar at oras. No? Hallelujah. Buligi kami, nagpatawara kami, Ginoo. Patawaro ko sa Ginoo. Hallelujah. Ikaw anong nag-hinder nga hindi ka kapalapit sa Ginoo? Ano ang nag-hinder nga hindi ka kapamalagad sa Ginoo? Ano ang nag-hinder nga hindi ka kapadayon pamalagad sa Ginoo? Hallelujah. Kung si Dimas na ikugma siya sa kalibutan, nag-watch siya tayo sa Ginoo. Kung si Judas na ikugma siya sa kwarta, sino pa rin pang mention ta? Kung ang young rich ruler na igugmagin sa sayang posasyon, nilabing-digit siya ng mga lakat, nadlokit sa biyaan, siya ang balay, mga kauturan, I pray, hindi pa uliliyan tanan. I pray na ma-evaluate natin, hindi bala ang mas importante sa akong kinabuhi. Alam niya, basta Matthew chapter 24, verses 11 to 13. Many false prophets will come and cause many people to believe things that are wrong. Gin-highlight ko ang cause many people to believe things that are wrong. Makalik ka sa false prophets. Kung Google ka, magkalik ka sa word na false prophet, you will see the mo ni Jalilea false prophet na sikat. Hindi ka nga dali sa Philippines may sikat, may nag-apply siya na siya si Kristo. Sa India, may araman sikat-sikat, minsan gina-apply niya nga siya ng Christ. Halos tanan ni nations, may araya propeta, may araya false prophet na nag-claim that they are the Christ. Hallelujah. Hambal sa verse 12, there will so much more evil in the world that the love of most believers will grow cold. Ang gugma sa kalabanan ng mga believers, waay na sa muna yun, dumapatay ka siya mag-share sa pulong sa kito, dumapatay ka siya mag-dawon mo siya lang, upon kita sa simba. Subok, may dasama, hindi ako nasala. Anak ko, nakapoy na ko. Nag-grow siya cold ang atong paghigugma sa mga buluhaton sa Ginoo. Ang sa verse 12, there will so much more even in the world that the love of most believers will grow cold. Ang sa verse 13, but the one who remains faithful to the end will be saved. Hallelujah. Ara nagitaya sa ginatawag lang ang mga signs of God's second coming. Ara nagitaya sa atong generation. Ara nagitaya sa atong generation kag masuko. Hallelujah. Masuko nga ang mga katawhan daw imbis na magpalapit sa Ginoo, nagapalayo na gitsubo ang katawhan sa Ginoo. Amo na siya ang sad na part sa atong history.
We know that Jesus Christ is coming soon. We know that we are sa last time, sa last days na hindi na maayo ang katuan sa kalibutan. But still, hallelujah, imbes na maging better ang world, wala na better ang world. Gusto ko bala stress sa inyo, Matthew 11, Matthew 24:13, but the one who remains faithful to the end will be saved. Pero ang nagapadayon hasta sa katapusan, maluwas siya. Ang nagapadayon, hallelujah, maluwas sila. They ma-prevail sila. Ang nagapadayon, hallelujah, maluwas sila. Hallelujah. Sa Old Testament, ma-end na ko actually dali. Sa Old Testament, mayara dala yung butang si Asa sa story ni Asa sa 2 Chronicles chapter 15. Hallelujah. Ipangutang ko din ang mga verses para dumaintindihan ang story ni Asa. Sino na si Asa? Si Asa, siya nang ika-6 niya, king sa Judah. No? Hallelujah. Great-grandson na sa ni Solomon. No? Sa linya, dapat na sa apo na siya ni Solomon. Kaya ika-6 na siya naging king sa Judah. Hallelujah. Ano ang natabo sa kay Asa? Si Asa, si King Asa, nag-start na siya well. Hanggang sa 2 Chronicles 15:2, if you will be with me, I will be with you. However, Asa did not continue with the Lord. Kasubo, no? Hanggang sa Ginoo sa 2 Chronicles 15:2, if you will be with me, hanggang sa Ginoo sa Asa, kung magpadayon ka lang upod sa akon, maupod man ko sa imo. In short, basta nagatapid ka lang sa akon, basta ginakilala ko lang ko, buligan na ka sa tanan mo nga ulibrakon. 2 Chronicles chapter 16. Hallelujah. 2 Chronicles 15:2, hamba niya, and he went out to meet Asa and said to him, hamba sa isa ka prophet, hamba niya, hear me, Asa and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with him. I will seek him. If you will seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you. Hanggang sa 2 Chronicles 16:7, hanggang soon after that happened, Hanani the prophet went to Asa and said, you depended on the king of Syria instead on depending on the Lord your God, and so you will never defeat the Syrian enemy. Sila niya Asa, no? Si Asa, maayo na siya, nag-start siya na maayo ang king Ginoo, pero sa uling, nakitalitan si Asa. Imbis na magpanuwag siya sa Ginoo, nakitalitan siya, kagaduwa-duwa sa konsepto niya sa Ginoo, anong ginimo niya? Nag-allied siya sa king sang Syria. No? Nag-depend siya sa king sang Syria, nagsalig siya sa tao. So nakita na sa Ginoo, kaginhambal, confront siya sa propeta. Sina 2 Chronicles chapter 16 verse 9, the Lord is constantly watching everyone and He gives strength to those who faithfully obey Him. Minsahe ang nagyapon sa Ginoo para sa kay King Asa, no nakita sa Ginoo ang tanan. Kaya gina-bless sa Ginoo, ginabuligan sa Ginoo ang faithfully nga ara sa Ginoo. Pero masubo nga si Asa, ipapila na siya warningan, si Asa, why siya yan nagpanumbalik sa Ginoo. Last verse nga to, nga basahon, ng balya, isa ka masubo, isa ni siya actually sa verse na nasubuan ko sa Bible, no? Ang story ni Asa. 2 Chronicles 16:12, balya, in the 39th year of his reign, si Asa was diseased in his feet, nagmasakit siya, and something is wrong sa iyang tiil. And his disease became severe. Naging lala ang iyang masakit. Yet, even in his disease, he did not seek the Lord, but sought help from physician. Si Asa, nag-start siya sa maayo. Nagtalikod siya sa Ginoo. Nagtalikod siya sa Ginoo. Ginuwainingan siya sa Ginoo. Gitagaan siya sang chance sa Ginoo. Magpanumbalik sa Ginoo. Actually, ginalaw sa Ginoo ang masakit sa iyang tiil para magpanumbalik siya sa Ginoo. Pero hambal sa Bible, no? Hambal sa 2 Chronicles 16:12, bisan pa nagmasakit si Asa, wala siya diapo nagpanumbalik sa Ginoo. Nagsalig siya sa mga doktor. Isa ka masubo nga passage, isa ni siya sa mga passages na nasubuan dito sa Bible. Ginwarningan siya, gintagaan siya chance. No, kay gusto nila sa Ginoo, magpanumbalik sa Ginoo because Asa started well na. Meet niya si Asa ng king. Nag-start din siya matutong sa Ginoo. Kabuhay na yan, nalipat ang Ginoo sa iya na kanakuwi. Ang una naging tagaan din siya sa Ginoo, chance. Pero ang tanan nga chance, kaginhatag sa Ginoo sa iya, gin-discard niya. Ginbaliwala ni Asa
wala siya nagpanumbalik sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sayang ang kinabuhi, sayang nga time, ang iyang nga oras, ang iyang resources, ang iyang nga kinabuhi, pagkahari, na sayang. Gin-waste niya ang iyang nga time. May opportunity siya, may influence siya, gitagaan siya sa Ginoo, power to do something great para sa Ginoo. Gin-miss niya ang iyang opportunity nga ang nagtalikod siya sa Diyos, kaguhay siya nagbalik sa Diyos. Hallelujah. Mga kauturan, I pray, hindi tayo pagusikan ng ato nga tiniwan. Hindi tayo magparehas sa kay King Asa. Ang iyang pagkahari, di usikan niya. Di usikan niya niya nga tiniwan. Ang iyang life on earth is a waste life. No? Wasted life. Sayang ang iyang kinabuhi. Hallelujah. Nag-pray ko yan. Ang imong utod nga kinabuhi, hindi masayang. Nag-pray ko yan. Ang purpose, ang Ginoo sa imo life, ma-accomplish niya. Amen? Hallelujah. Kung ikaw gamiton sa Ginoo para ang mga friends mo, para ang mga kilala mo, makakilala sila sa Diyos. Kung ikaw gamiton sa Ginoo para ang imo nanay, para ang imo tatay, maluwas sila, maluwas ang imo pamilya tungkol sa imo. Praise the Lord. I pray ang imo life, hindi masayang. I pray ang time mo, hindi masayang. I pray, hallelujah, hindi kayo magparehas ng ipapensyon. Dali sa Bible, kay Asa, kay Demas, sa young ruler, kay Judas, hindi kayo magparehas sa ilan. Hallelujah. Let's pray, mga kauturan. Hallelujah. We give you praise, Lord. Hallelujah. 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 Ari ka di subong, tungod gintagaan ka sa Ginoo opportunity magpanumbalik sa iya. Ari ka di subong, tungod ang Dios na higugma sa imo, gusto niya nga magmata ka, gusto niya nga magkinabuhi ka sa minsyakto, pareha sa kay Asa, gintagaan niya ka subong sa opportunity to live a life that is pleasing to the Lord. Nga nga nabatian mo niya ang minimapulong because God wants you na magpanumbalik sa iya. Gusto sa Ginoo nga magmata ka. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga tagluhod mo yung mga kinabuhi. Magpangalagad ka sa Diyos. Hindi mo pag-i-allow ma-hinder or stop ka sa bisan ano. Hallelujah. Hallelujah. Oto, nakita sa Ginoo ang imo nga ginaagyan. Nakita sa Ginoo ang tanan nga ginpakagian mo, ka gina-appreciate na sa Ginoo ang tanan nga sacrifices mo, ang tanan nga pagdali-dali mo para lang kasimba ka, nakita na sa Ginoo tanan. Hallelujah. Wala gani, hindi siya gusto nga masayang ang iyong pagsimba. Gusto niya tuturon mo. Hallelujah. Hindi siya gusto nga masayang ang iyong tinion. Gusto niya tuturon mo. Hallelujah. Do not waste your time. Hallelujah. Amo na siya ang mensahe sa Ginoo sa aton. So, hindi ta pagusikan ang aton nga tinion mo Lord. I pray, indeed, ang imo time sumuaga, hindi sayang because you learn something. I pray na indeed, ang imo time sa siningaga, hindi sayang tungod makapanumbalik ka, makapakadto ka, palapit pagid dira sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. May mga tao nga hindi kayo chindi sa imo struggles, pero you know, naintindihan na niya. Naintindihan niya ang struggle ni Asa. Amo na galing na si Asa, warning nga niya. Ipadadaan niya sa isa nga propeta to help and to encourage Asa. Nabalaan sa Ginoo ang struggle ni Judas. Amo na galing nga before niya betray si Jesus Christ, gitulok din siya ni Jesus Christ sa mata. Kaya gina-remind din siya ni Jesus Christ na you are going to betray me. Pero si Judas, why din naman din sa kay Jesus Christ? Hallelujah. Ang young ruler, antes na napatay, antes siya nadula sa sininga kalimutan, gina-remind din siya ni Jesus Christ na imo kwarta, inatanan, why na may mahimo kasi imo i-prioritize ng Ginoo. Pero sayang, ganit ang young ruler. Hallelujah, why din siya nakilalaan? Tungod, why din niya i-prioritize ng Ginoo. Mga kauturan, I pray that your life will not be a wasted life dahil sa kalimutan. I pray na hindi mo ang tinabuhi, maging papusdanon. I pray, hallelujah, ang kingdom sa Ginoo, magalagbo, pagit, pinaagi sa imo kinabuhi. I pray na kung ano ang purpose ng Ginoo sa imo ang kinabuhi, utod matuman kita. Hallelujah, nakunako yung plano sa Ginoo sa imo. Hallelujah, God will place you sa isa ka position of influence so that you can influence people. Hallelujah, kalapit sa Ginoo. Himuon kaya successful sa Ginoo because God wants to use your life. Hallelujah. Panambuon kaya sa Ginoo. Maging successful kaya mo na yung gusto sa Ginoo sa imo. You will be successful. Hallelujah. Kaya kung ano ka influence sa para sa imo, gamiton mo na para sa Ginoo.
Gamiton mo balaki mo influence para sa kingdom sa Diyos. Gamiton mo balaki mo time para sa Ginoo. Hallelujah. Ang imo wala kinabuhi. Tagaan mo walang parte ang Ginoo sa imo kinabuhi. Hallelujah. Sa mga nagliligat, sa mga tinuing utod, huwag kita nakakilala sa Diyos, huwag kita nakapangalagan sa Ginoo. Sayang na ang ating mga tinion. Pero sumo ka nakilala mo na ang Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo naghahambal sa imo tutura ang imo pagpangalaga dira sa Ginoo. Tutura pagapit sa Diyos. Tutura ang imo pagpangalaga sa Ginoo. Hallelujah. Mata, wake up and live carefully. Be awake and be careful. Halungi ang imo pagkinabuhi. Hallelujah. Oh, we give you praise. Hallelujah. If this is your prayer, mula-mula yung mga pangapuyo, na Lord, muligin ko mga akong kinabuhi, hindi magkadto sa usip. Hallelujah. Ginagawa ko inahulog to stand. Kung napangapuyo ka, kung na-desire ka, ang iyong mga kinabuhi, hindi magkadto sa wide bulos, still go on. And allow God, hallelujah, to minister to you this morning. Hallelujah. Hallelujah.
sila, hindi sila madala sa kalibutan. Tumigil sila, hindi sila magpalayo sa inyo in the name of Jesus. Tumigil sila, magpalapit pa rin sila sa inyo. And nothing, nobody, and nothing can hinder them in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, I praise sila Ginoo sa iyong mga presence. I praise sila, God, sa iyong mga presence, O Lord. God, ang mga paglaso kami pinakaw sila kinabuhi. Hallelujah. 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 We give you praise. We give you praise. We give you praise, O God. Hallelujah. 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 Nakita mo ang aming kinabuhi. Nakita mo ginawa ang aming desire. Use us for your glory and for your honor. I pray, kaya na yung mga kinabuhi. Makahatag glory sa iyong ngalan, O Diyos. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. We give you honor sa tanan, O Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, yes, O God. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. You deserve the glory, O God. You deserve the honor, O Lord. Hallelujah, because God is worthy sa siningatanan. Hallelujah. At ibigawon ang aton ng Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Tapos ka sa mga pagdayaw. Tapos ka sa pagpasalamat. Tapos ka ng mga amon pagasimbangon sa aton mga kinabuhi. Hallelujah. Amen. You are worthy of your honor. Hallelujah. Worthy of your honor. Lord, I speak forth blessing upon your people
Hallelujah. Pastor Noel,